Nagkatabi lang pala. Yes. Number one, of course, papakilala ko ako as their new advisor for G12. Number two is some reminders on the rules and regulations of the school. The updated grading system for the Twitter calendar. Awards and recognition para informed din po tayo anong sistema kung paano binigrade ng ating mga bata. Class schedule para po monitor natin kung okay sila ng tama o hindi. And of course, other matters including the election of our GPA officers. So magpapakilala lang po ako ng saglit. So ako po si Mr. Marcus H. Canino, ang advisor po nila ngayong year. Hindi naman po term na. Ngayong year, lahat naman po ay naka-add na sa GC. Hindi ko na po yan elaborate. Ay naka-add naman na po kayo lahat sa GC. So pwede niyo po akong tawagin Sir Mark. Okay? So it's been 6 years na po sa HA and okay naman na yun. Wala naman po siya problem and concern. And dati ko din naman po mga estudyante yung mga bata naman sila ay grade 11. Okay, so if you wanted to contact me, pwede niyo po akong email on my email or mag-message na lang po kayo sa GC. Okay, so now let's move on po with the school rules and policies. Though yung sum dito ay hindi naman po iba, so may mga dinagdagan din po tayo. Number one is the prescribed uniform. So, i-strict po natin i-implement ang pagsusuot ng complete uniform. Okay? So, pag sinabi po natin complete, hanggang shoes po dapat ay naka-black shoes. Ay, iba po kasi ay naka-rubber shoes. Minsan naka-crocs pa kung chinelas. So, tayo po ay strictly ay i-implement po natin ito. So, they are expected to wear the prescribed school uniform and ID. So, wala pa pong ID yung mga bata. Pero nakapag-fill out na po ako sa kanila ng enrollment form para sa ID. So, temporarily, pwede po nilang gamitin yung luma nilang ID. Yung grade 11 or no junior high. As long as meron silang identity. Kasi iniwasan po natin na may makapasok na ibang hindi naman na estudyante at pwede mo naman tala sa ating mga estudyante. Okay? And the PE and shop uniforms may only be worn during their respective class hours. So unfortunately, wala naman pong PE yung mga bata natin. Wala na po silang subject na PE. Ang subject lang po nila ngayon ay tatlo. Research 1, Chem 1, Chem 3, and Biology. So yun na po yung klase nila. For this, discuss ko din ito ba? This term. Okay, so these are the prescribed uniform for girls. So naka-blouse po, with school ID. Yung white socks siguro, kahit pag na natin sa grade. Kung ano na lang available na socks. Kung ano masyadong space sa socks. No? Basta po naka-black shoes and naka-maroon pants. Just in case po na hindi allowed mag-suit ng pants, yung skirt po dapat ay dapat below the knee. Huwag po above the knee. So meaning po, dapat sa inyo pa lang, nasa bahay pa lang si kid, ay dapat po ma-observe nila yung kanyang suot. And school ribbon as well as yung hair color po ng ating mga bata. Yung iba naman po sumunod na, meron na lang hindi, parang dalawa na lang sila. Nasabihan ko na po kahapon, nakapagpamalit na po sila ng unan. And ito naman po sa lalaki. No other hair color din po yung clean cut. Pwede naman po hanggang next week po sila magpapagpapin. Pero dapat po next week okay na sila. School polo, school pants, meron din po dapat black shoes. With school IDs. Sir, paano pag usually walang uniform o walang uniform dinalaghan? Mag-white t-shirt lang po muna sa ibabaw. Pero yung bottom po dapat ay maroon pants. Hindi po pwede mag-denim or mag-pants. Okay? And for PE naman po ito. So
So wala naman ang list ng PE, so hindi na po natin masyadong i-discuss. Question po sa ating report. Sa ating mga bata. So, next, okay na po tayo doon sa uniform and air bags. Wala naman po tayong concern. Baka po meron kayong exception na pwedeng request, wala naman po. Okay po. Sige po. So now let's move on with bringing of cell phones and other valuables. So ngayon po, na-recent memo, DepEd memo, hindi na po talaga pinapayagan. Ay hindi na po pinapayagan magdala o gumamit ang mga bata ng cellphone during class. I-emphasize ko po yung during classes. Okay, so ano ba ibig sabihin? Kung hindi po maiiwasan at hindi magdala, pwede po silang magdala pero prohibited po silang gumamit during class hours. So listen po yan sa pinakabago. So use of mobile phones in school should be regulated and be restricted if it affects the class performance. So they are discouraged po. And sa valuable things naman po, i-reminded po ito. The school will not be responsible for loss or damage to personal belongings. Kung may dinala po ang inyong mga anak, kung may nawala sa inyong mga anak, hindi ko liable lang eskwela. So kailangan po ay responsible sila sa mga valuable things na meron o nalalagay. Okay po? But in my case naman po, sa subject ko, may time po na ina-allow ko sila gumamit ng cellphone. Pero, for instance, kung may emergency po na kailangan sila talagang tawagan sa araw na yun, o may expected kayong tawag na matatanggap yung mga bata, pwede nyo naman siyang pagdalhin, pero inform nyo po. Tapos i-inform ko po ang mga subject, teachers, para just in case, mag-ring yung phone during class hours, aware sila na yung batang ko ay expected na tawag or message. Kailangan sa kanila na. Ganun na lang po tayo. Okay, next po is for earrings. So they are not allowed to wear earrings during classes para sa mga lalaki. Observant naman po wala naman pong nagsuot sa mga lalaki. So girls are not allowed to wear full-time earrings. Sana po ay isa lang. Or kung hindi maiwasan, pagpapasok, kakakay. Mag-umumi na lang po ibalik. Okay? Smoking and vaping and drinking. So smoking and vaping inside and outside the school is strictly prohibited. Pero po kasi ay paglabas lang ng gate, doon po sa tindahan ko, nagsisigurado na po ay ibigay. Hindi rin po pwede doon. And bringing consuming alcoholic beverages within the school premises is prohibited. Siguro naman po ay wala. Na-expect naman po ang mga bata natin. Pero hindi po tayo sigurado. Mukha lang po silang mabuhay. So wala naman po siguro magdadala na. Next. Ito pa additional lang sa improper disposal of waste materials coming to the school under the influence of liquor. It's not enough. Clarify ko na, mention kahapon. So bawal din pumasok ng lasing. So bringing deadly weapons such as knife, fight ring, and sharp materials ay hindi din pala. Vandalism, hindi rin po. Any form of violence as well as bullying, hindi din po natin yan pinatolerate. Ayun. So, ganito po. Just in case po, may reports sa inyo ang mga anak nyo na meron silang experiences of bullying, i-message po po. Personal message po para may relay po agad yung nagiging problema. Kasi baka po minsan ay nahihiya din magsabi sa advisor at baka po nagsabi sa inyo, i-direct nyo po agad sa akin yung problem para po magawa agad natin ang paraan. Consult po natin sa proper office kung saan po siya dapat. Kasi nangyayari po yun, nahihiya magsabi sa advisor kahit naman po dahil yung close. So, pag nagsabi po sa inyo, relay po agad sa So wala na po tayong questions sa school rules and policies. Wala na po. Wala na po. Bigyan mo na din po kayo ng copy. May copy. Pero kailangan po ay approve ng teacher na pwede siya lang. So may copy na din po kayo yan para pag nakalimutan nito yung sinabi ko.
So next is the grading system, which is more of a concern sa mga STEM students natin. Medyo, it is from the new number 15, series of 2026, updated po ito sa ating Twitter School Calendar. Okay? So, in-emphasize ko lang po dito ay ang elective. Bakit po elective? Kasi elective lang naman ako sa atin ng mga bata. Okay? So for elective, our written reports as well as oral performance is 20%. For performance task, for product task, 50%. For summary test and term examinations, yan po ay 30%. Ang naiba lang po dyan ay yung research. Tumaas po ng 10% yung sa performance sa research. Magiging 60 po yung sa research. Mababawasan po yung summative test. Magiging 25%. Okay, that's it po. Since yun po ay paper-making, no? Research depends po kasi more of a performance po talaga sa okay? So ito po ang grading system na susundin natin. Question po sa grading system, wala naman po kasi ito yung mandated ng ating institution. So another question is for awards and recognition. Isa din ito sa nagiging problema ng ating mga estudyante at ng ating mga parents. Siyempre sila ba naman gusto nasa award ng kanyang mga anak. Initially, on the initial revision, dapat po ito ay 95 para makapasok sa academic achievement award ay 95. But parang 3 days ago, 4 days ago, ito ay binago. Binago po. At siya po ay pinalik sa 90 with additional guidelines. Ay po. Ibinalik Masahin pala ko ulit. po sa inyo. So for key stages, 4 to 12, key stages 2 to 4, key stages 4 po tayo ng senior high school, PS4. General average must achieve a GA of 90 or higher. Okay, so 90 or higher na po tayo. No FG or failing grades. And yung final grade na dapat po ay walang below 80 in any learning areas. Po, so wala po dapat mas mababa sa 8. Kaya naman po yung mga bata, no? And good character, ito po yung additional. Okay? Sa guidelines po para makakuha ng academic achievement award. So awardees must have 0 derogatory records for disciplinary cases during the school year. Kasali po dito yung mga late and absences. Kasali po siya. Okay? And of course, yung mga derogatory records. Kung naka-guidance na siya, o na-reprimands pa siya, kailangan din po yun. So, though binaba po nila sa 90, meron po tayo mga additional guidelines para mag-qualify sa academic achievement award. Which is fairly reasonable naman po siguro. Parang ang pangit naman po na tayo ay with honors o with academic award. Pero yung behavior is hindi aligned. Di po ba? So, mas okay naman po ito. E tiwala naman po ako sa mga bata, sa mga tutor, na mababait sila. Hindi lang po natin sure yung atin. So, magpano po tayo. So, ano pa po ang expected natin na makikita sa grades? Wala pa po kasi card na nilalabas ngayon. Pero ano po ba ang expectations natin? So, meron din po kayong makikita ang numerical grade doon. Lalo na po sa ating first, sa ating first one na naman. Okay? So, yun po ay descriptors lamang based on the learner standards. So, ang final grade in all area shall be computed as the average of the teachings. No? And rounded to the nearest whole number. Okay? Kapag po 75 or higher, ang learners ay namit kayo yung minimum standards. When learning below 75, ay kailangan po ng remedial intervention academic. Ganito naman po yan. Kapag ang bata naman po expected namin na makakakuha ng line of 7, nag-inform naman po kami ng sabi. Dahil from time to time, pinakonsult ko naman po ang mga subject teachers. So, nagpapibigay naman po sila ng notice kung isang specific na estudyante, possible makakuha ng training grades. Para lang yun po yung content. Para wala naman po experience sa kanila. Okay? Additional pa po. So, ito po yung tawag na po natin, yung academic excellence
awards. Hindi na po natin siya i-rank ng grade high, high, and highest. General na po ito. Ang tawag lang po natin ay Academic Excellence Award. So, kailangan nga lang po sila ay consistent at walang derogatory records or disciplinary cases sa buong school year. Ang school year po natin ay may 3 terms. Ay, so kailangan po sa 3 terms na yun, wala silang record with any cases. Or nagpakita talaga sila ng maayos na pag-ugali as well as their academic achievements para makakuha sila ng academic excellence award. Okay, so since wala na din po tayong ranking, alphabetically arrange po natin. Ipinapresent yung mga bata. So, practice na po siya natin dati pa, kahit with honors, with higher honors, or with honors. So, ito po yung mga descriptors, the same page. So, 90 to 100, naka-advancing, 80 to 89, benchmarking. 75 to 79 connecting, 65 to 74 developing, and 0 to 64, wala naman siguro makakakuha yan, emerging. So yan po yung mga possible na makita nyo sa report cards. May descriptor din naman dito, para lang din print one. Okay, question po tayo sa awards and recognition as well as the grading system. Wala naman po siguro. Okay, wala po. Pag nakalimutan nyo, balikan nyo na lang po sa comment. Okay, so now let's move on to the 3 terms full qualifier. Hindi po ito tricep na iba po yun. Okay, meron lang po tayo 3 instructional terms. So we have first term, second term, and third term. So nagsimula na po ang ating first term. Kailan po siya nagsimula? Last Monday, kahapon po. Okay? At pagtatapos po yan on September 15. Please note na lang din po yung mga activities na may encounter ng mga bata on their first term. Sa July 6, expected po na meron silang summative test, first summative test. July 28, second summative test. At yung term examination o yung alam natin parang final exam ay sa August 28 to September 1. After that, meron po silang 1 week na wellness break. Yung mga bata. 1 week po yan. That is on September 10 to 15. Okay. At September 15 ang isa po ang first term. So yung subject po nila ngayon, inform ko na lang din po kayo, Bio 3, Chem 3, Research 1, that is only good for first term. Okay? So sa second term po, iba na yung magiging elective subject nila. Okay po? Sa second term po tayo. So sa term 2 is from September 16 to December 18. Okay? Ang first summative test, term 2 is on October 7. The second is on October 29. At December 3 to 4 ang kanilang term examination. Sa ating pong PTA meeting, kasi dyan lang po tayo magkikita-kita ulit. Kasi naka-instructional po sila, nakapokus po sila dapat sa pag-aaral. Pero sa term 1, meron pa po tayo sa huling meeting. Sa PTA and report card, happy day meeting and report cards, that is on December 15. Kaya kung sinabay na natin na yung PTA meeting, kasabay ng orientation. Kasi baka hindi po tayo agad magkita, December 15 pa yung next. And December 18, end of term. Christmas break na rin. Ang balik po nila ay on January 3. And ibang subject po ang meron sa term 2. So bahala na po ang bata kung anong elective na kukunin niya based sa kanyang course on college. Pero ang recommendation sa inyo ay 4, 10, 4, Bio 4, and Research. Tama? Good. And term 3 po tayo, January 4 to April 8. Ibang subject na rin po muli ito. And sa first summative nila is sa 20 January 27. Second summative is February 15. Ang term 3 examination mas maaga po sa kanila since sila ay graduating. That is on March 15 to 16. Pwede mabago pa po yun, pwede mas mababa pa. Since sila mga ay graduating students. At March 24 to 31, end of third block. Bigay po natin ang card, April 2, 2027. And ang ating graduation and moving up is in between April 5 to 7. Basta doon lang po sa araw na yun. Pero again, hindi pa po yung final. Baka magbago pa. Pero temporarily, yan po ang ating susunod. Ang ating end of school year 5 to 7. May question points sa 3 terms. Malinaw na po masabi ng 3 terms.
Clear naman po sa akin. Ang pinagkaiba lang naman po nila every time may iba na silang subject. Which is good kasi tatlong subject na meron sila. Probably po next term, sila na magdagdag o kumagamit, recommended na magdagdag sila, pwede maging 4 yung next term. Or pwede pa nilang dagdagan pa sa kaya ka ng oras. Next po tayo, strict po tayo dito sa class schedule. Kailangan po inform ang parents dito na hindi po tayo nalulusutan. Tingnan po natin ang schedule. Monday po, kanilang pasos ay 6:30. Ang kanilang pangkulit ay 10:45. So, kailangan po, may grace period po tayo 1 hour. Iniisip po natin ang biyahe. Kailangan po ang mga anak nyo, kung hindi na paalam, 11:45, dapat nasa bahay nila. Pag wala po sa bahay, magalitan nyo. Ang ganda po, difficult campus na yan. Pag Tuesday po, hanggang 12:45. So, expected nila po 1:45. Lagi po tayo may 1 hour na grace period. Dapat po kumamay ng mga anak. Okay, 1 hour yung grace period natin. Next po, Wednesday, 1:45. Thursday po ay 10:45 lang. Okay? Maaga po sila umiinig. At pag Friday, ang pasok po nila ay 7:30. Ang uwi po nila ay 1:40.